We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang bayan ng Bansud, Oriental Mindoro. Rapid damage assessment sa lugar isinasagawa na ng Oriental Mindoro PDRRMO. Pasado 1:30 ng madaling araw, niyanig ng lindol ang bayan ng Bansud. Sa report ng PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 1 kilometro. Naitala intensity 5 sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Intensity 4 naman sa ilan pang lugar sa Bansud at Gloria. Sa kuha ng ilang residente, makikita ang pag-uga ng ilaw sa kisame. Kita rin ang paggalaw ng CCTV camera ng isang bahay sa bayan ng Gloria dahil sa malakas na lindol. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Oriental Mindoro, isinasagawa na ang rapid damage assessment sa Bansud, Oriental Mindoro. Wala raw pumapasok na report sa kanila na may matinding napinsala ang lindol. Walang naitalang rock slide o landslide at wala rin daw lumikas na mga residente. Ipinapayo ng mga otoridad na magsagawa ng sarili nilang pagsusuri ang residente sa kani-kanilang mga bahay. Gayon din sa mga may-ari ng mga establishmento at ipagbigay alam sa kanila kung may nakitang bitak sa paligid dulot ng lindol. Pagbangga ng isang rider sa kapwa riders sa Malasiki, Pangasinan, nauwi sa suntukan at rambol. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Kita ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa barangay Nalsian Norte, Malasiki, Pangasinan. Sumemplang ang dalawang motorsiklo at natumba ang mga sakay nito. Pero ilang saglit lang, isang lalaki ang bumaba mula sa isa pang motorsiklo. Saka pinagsusuntok ang mga sakay ng isa sa mga natumbang motorsiklo hanggang sa sumuntok na rin ang mga sakay ng isa pang natumbang motorsiklo. Pikunan talaga sa daan. Kasi ang sinabi nila, dahil lang sa pagbomba ng motor, hinabol nitong isa, yung nagbomba, under the influence of liquor talaga. Ayon sa barangay council, nasuntok din ang ilan sa mga bystander na tumulong lang na umawat. Nasa kustodiya ng barangay ang mga motorsiklong sangkot sa rambolan habang iniimbestigahan ng insidente. Ayaw paawat, pati yung taga rito na nag-aawat, sinuntok niya. Kaya yun, pati yung mga taga rito, sinuntok na rin yung isa. Nakatagdang magharap sa barangay ang mga sangkot sa rambolan. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon News Team na makuhanan sila ng pahayag. Plano naman ng barangay council na ibalik ang curfew hours kasunod ng nangyaring rambol. Kung maaari sana, kung pwedeng buhayin yung curfew, mas maganda. Kasi nandito steady yung mga kabading mga pulis. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hepe ng Pasay City Police sa Iloilo at hindi bababa sa 30 miyembro ng operating team na naghain ng search warrant sa isang bahay sa lungsod, nirelieve sa mga pwesto matapos ireklamo ng pagtatanim ng ebidensya. Ang detalye sa report ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Inirereklamo ang Pasay City Police sa umano'y pagtatanim ng ebidensya sa isinagawa nitong operasyon. August 12 nang ni-raid ng Pasay City Police ang bahay ng magkapatid na Neptali at Jeffrey Barrios sa barangay Actabo, Pasay City matapos maugnay sa strafing incident sa bayan ng San Enrique noong July 30. Na-recover sa bahay ng pamilya Barrios ang iba't ibang uri ng baril, mga bala, magazine at granada. Naaresto si Neptali Barrios.
Pero wala noon ang kapatid nito na si Sergeant Jeffrey Barrios na miyembro ng Philippine Army at nakatalaga sa 301st Brigade. Pero ayon sa asawa ni Jeffrey, planted umano ang mga nakumpiskang baril at nawawala din ang 135,000 pesos na pera na nakatago sa loob ng kanilang bahay. Ginapokus ko gidya pag siya sala nila nga pagsulod sa amon nga balay sa pagkandak nila sang search warrant, ma'am. Kagtong ginbuol nanda kagtong mga pulis nga nagsulod di kanamon. Kagtong nakasibilyan nga nagsaka di sa balay. Pero nanindigan ang Iloilo Police Provincial Office maging ang Regional Office 6 na lehitimo ang operasyon ng pulisya. Walang nasaktan, walang nasira, at ang ginawa nilang search ay tama o karapat-dapat. Pinakikita po natin na yung mismong asawa ang pumipirma ng Certificate of Orderly Search and Inventory Report. Yan po ay voluntaryo at sa presensya ng barangay officials, sa presensya ng ni Piskal. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, nasa 34 na miyembro ng operating team ang pansamantalang itinalaga sa provincial headquarters, kabilang ng hepe ng Pasay City Police na si Lieutenant Colonel Aaron Palomo habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuha ang panig ng mga nirelieve na pulis pero hindi pa sila nagbigay ng kanilang pahayag. Samantala, kasalukuyang nasa restrictive custody si Sergeant Jeffrey Barrios at nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ng militar sa kinasasangkutang kaso ng sundalo. In our part sa 3rd Infantry Division, we are also conducting our separate investigation pertaining to that case. But still, we are waiting for the result ng investigation ng PNP as well as yung kaso ipasaka nila sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office for multiple murder regarding to incident nga sa San Enrique. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpositibo sa drug test ang isang basketball player na inaresto matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa isang checkpoint sa Davao City. Sa checkpoint sa Lasang sa Davao City, arestado ang 25 anyos na basketball player na si Charles Justin o CJ Lazarte nitong Lunes. Ito'y matapos makita ang isang transparent na pakete na may lamang puting powder sa coin tray malapit sa manibela ng kanyang sasakyan, kaya agad itong sinuri ng otoridad. Tinatayang nasa mahigit 3,000 piso ang nakuhang 0.20 grams na pinaniniwalaang shabu. Nagpositibo rin si Lazarte sa isinagawang drug test pero hindi ito nagbigay ng anumang pahayag. Sinampahan na si Lazarte ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act pero nakapagpiyansa ito Martes ng hapon. While nagkandak og checkpoint inspection ng ato ang kapulisan ug ang Task Force Davao, nakita sa sulod sa sakyanan sa nagipragiyahan sa usa ka basketball player ang usa ka sachet nga shabu. OFW na sinaktan umano ng kanyang amo sa Hong Kong nakatakdang umuwi sa Pilipinas ngayong linggo ayon sa OWA 6. Kasalukuyang nananatili sa Migrant Workers Resource Office Center sa Hong Kong si April Jane Dadula, ang OFW na sinakal umano ng kanyang amo matapos magtangkang umalis dahil sa hindi magandang trato nito sa kanya. Sa monitoring ng Overseas Workers Welfare Administration 6, nasa kustudiya ng nasabing shelter ang Ilonggang OFW habang pinoproseso pa ang mga kakailanganing dokumento nito para makauwi sa Pilipinas ngayong linggo. Siniguro naman ng ahensya na may ibibigay na tulong ang gobyerno sa OFW sa pag-uwi nito sa bansa, kabilang na ang psychosocial development at pinansyal na tulong. Nahanungod man sang trauma nga iya na eksperyensyahan, mahimo siya naton ma-refer para mag-undergo sang psychosocial counseling, kaupod man magahatag kita sang financial assistance sa iya sa pag-abot niya diri sa Pilipinas. Our team will also be on site para i-assist siya kagang iya ang pamilya sa iyang malapit nga repatriation or ang pagpuli diri sa Pilipinas. Preliminary investigation sa Batangas City Prosecutor's Office kaugnay sa pananakit sa isang kasambahay nagsimula na. Saksi sa umunay pagmamaltrato sa kasambahay handang tumestigo laban sa mga dating amo. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Bit-bit ang placard ng suporta
Sama-sama ang pamilya, kamag-anak at kaibigan ng kasambahay na si LV Vergara sa Batangas City Prosecutor's Office para sa preliminary investigation ng kasong may kaugnayan sa pagmamaltrato umano ng mga amo niya sa kanya sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Doon po sa mag-asawang gumawa sa TLB, talaga pong deserve niyong pagbayaran kung ano man ang ipapatong na hatol sa inyo, parusa. Wala si Nanay LV pero kasama ng abogado niyang isang saksi na nakakakita ng pangmamalupit ang mag-asawang Franz at Jerry Ruiz kay LV. Dati raw siyang delivery boy ng mag-asawa. Iyak si LV. Hindi ba soka ng dugo yun? Si LV. Nasabi ni LV, ay wala na. Bugbog ako. Tulungan mo na ako. Ay sabi ko, LV hindi ko makatulong lang kasi mag-away kami. Ini Fran. Kwento pa niya, naranasan din niyang makatanggap ng masasakit na salita mula sa mag-asawa. Natatakot daw siya sa pagbabanta sa kanya. Umalis ko na may balak sila, papatayin ako eh. Hindi, tumakas ako. Aba, alangan mamatay ako. Pasokan namin, hanap buhay lang kami para makakain. Hindi na nagbigay ng pahayag ang abogado ni Nanay LV pero ayon sa Philippine Legal Justice Center, pinasabpina na ang mag-asawa. Pero natapos ang preliminary investigation sa piskalya, walang mag-asawang Ruiz na sumipot. Tinatawagan at nagpadala ng mensahe ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa mga ito pero wala silang tugon. Pero nag-request na raw ang mga ito ng motion for extension na kinatigan ng piskalya ng 10 araw. Dahil humingi po sila ng extension, no, magpa-file po sila. They are also expected to file their counter affidavit. Dahil nagkulang pa po yata sila ng oras, kaka-hire lang po yata nila ng abogado, tsaka pa lang po sila makapag-file ng counter affidavit. Kung makakapag-apila na raw ang kabilang kampo ng counter affidavit, saka pa lamang din maihahain ang sworn statement ng mga testigo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nagkagulo sa liga ng basketball sa isang barangay sa Davao City nang dahil lang umano sa kantsawan. Narito ang report ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nauwi sa gulo ang mainit na laban ng dalawang kupunan sa Liga ng Basketball sa Barangay Maa, Davao City na inorganisa ng Sangguniang Kabataan Council. Basketball game ito sa pagitan ng dalawang team mula sa dalawang purok ng nasabing barangay. Bago ang insidente, makikita sa video na ito na nag-free throw pa ang player ng nangungunang kupunan nang biglang pumasok sa court ang lalaking ito na supporter ng kabilang kupunan. Nilapitan nito ang may hawak ng bola at sinuntok hanggang sa nagkarambola na. Accordingly, nasuya po no sila sa pikas kay di lamang na ang score. Actually, it was rooted lang sa mga fans no, nga nagpasuya ay. Iniimbestigahan na kung may nangyari ba ang pustahan sa laro. Ayon sa pulisya, natukoy na nila ang lalaki na umano'y nagpasimuno ng gulo na kinilalang si Abdul Wadab Pinto, 21 anyos, pero nakaalis na raw ito ng Davao City. Napag-alaman na may kaso ito matapos makulong dahil sa illegal na sabong, pero nakapagpiyansa. Ang player na sinuntok ay hindi na nagbigay ng pahayag, pero desidido raw itong magsampa ng kasong less serious physical injuries laban kay Pinto. Hindi na nagbigay ng pahayag ang SK Council na organizer ng liga. Ayon sa mga pulis, wala itong koordinasyon sa pulisya sa isinagawang liga. Both government or private initiated nga mga activities sila binasa mga ingana. Ga-coordinate nga diri sa office para mabutangan nato og security detail. So santo sa ikato wala na coordinate sa ato. It's a lesson learned. Next time they should have coordination with this office. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jandy Esteban nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Isang guro sa bayan ng Goa, Camarines Sur, arestado sa anti-illegal drugs operation ng PIDEA Camarines Sur. Mahigit sa 600,000 pesos na pinaniniwalaang shabu, nakuha rin sa isang drug personality sa Naga City, Camarines Sur. Tutukan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Hindi na nakapalagpa ang isang 33 anyos na guro sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa loob mismo ng isang paaralan sa bayan ng Goa, Camarines Sur. Nakuha sa suspect ang nasa 68,000 pesos na halaga ng pinaniniwalaang shabu. This was started last March, so meron na tayong series of casing surveillance against him. So to validate, determine, and to really know if he is involved indeed sa illegal drugs. We even conducted test buy operation against him. Nagpositibo naman ang suspect sa paggamit ng illegal na droga matapos isailalim sa drug test. Patuloy pang kinukuhanan sa ngayon ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang school head at Department of Education hinggil sa insidente. Sa Naga City, Camarines Sur, arestado rin ang isa pang drug personality sa operasyon ng mga otoridad. Nakuha sa suspect ang mahigit 600,000 pesos na halaga ng pinaniniwalaang shabu. Ayon sa Naga City Police Office, mahigpit nilang minomonitor ang transaksyon ng illegal na droga sa lungsod, lalo na ngayong nalalapit na ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Always naman ang ating intel minomonitor na yun. Kaya nga weekly hindi tayo nawawala ng accomplishment. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang minor de edad na lalaki sa Taguluan, Misamis Oriental na nagtangkang magnakaw sa Taguluan National High School ang natagpuang patay. Alamin natin ang detalye sa live report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril. Sara, pinaniniwala ang magnanakaw sana ang 17 anyos na binatilyo sa loob ng naturang paaralan, pero nakuryente raw ito at namatay. Emosyonal na humarap sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ina na si alias Neneng habang naglalahad ng kanyang nararamdaman sa sinapit ng kanyang 17 anyos na anak na si alias Manuel. Si Manuel ay natagpuang patay sa loob ng Taguluan National High School malapit sa silid ng Shielded Metal Arc Welding o SMAW Room. May takip na kulay itim na mask sa mukha nito at nakahandusay malapit sa linya ng kuryente nang ito ay matagpuan. Ingon ko sa iya nga, Bi, makuha na lagi na nimo nang imong gipangandoy nga cellphone kay eskwela ba yan siya kinanglan jud na makapadala imong magulang. Ato ada yun kang palitan kung pila atong mapunan kay naaman kay purpose. Aminado ang ina na mahirap ang kanilang kalagayan, lalo na't magtutuba lang ang trabaho ng kanyang asawa. Malaki ang kanyang paniniwala na naimpluwensyahan ng barkada ang anak. Nagugani siyang papa nga, may istorya sa si Bibi, kaya ako ga-istorya po ko sa iya nga. Di kaya lagi ng mga barkada kay mga perisyo. Base sa investigasyon ng Taguluan Municipal Police, nagtangkaraw ang binatilyo na magnakaw ng gamit sa loob ng paaralan. Nasa mahigit 4 na oras na raw itong patay bago natagpuan ng kanyang kaanak na hindi na pinangalanan pa ng pulisya matapos siyang hanapin. Ang amog yung nakita ang motibo is theft or robbery kay kinural man ang eskwelahan, tapos among gitrace dito ang yang giagian nga mga kuan sa kural is gipangbali pa kanya ang mga kalamonggay, tapos miambak sa kural, tapos nisulod siya sa usa ka room. Sara, patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang nasabing insidente. Umaasa ang kapulisan na sana'y magsilbing leksyon ang nasabing insidente, lalo na sa kabataan na huwag masangkot sa maling gawain o huwag magpa-impluwensya sa mga barkada. Sara. Okay, maraming salamat Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pasintabi po mga kapuso, isang aso sa Zamboanga City ang nahati ang mukha at nagtamo ng mga sugat sa leeg matapos pagtatagain.
Tapyas ang kalahati ng mukha ng aso na ito ni Ramil Bukoy ng Barangay Talabaan sa Zamboanga City. May mga sugat din ito sa leeg matapos pagtatagain ng kanyang kapitbahay na si Dennis Alfaro. Nagalit daw si Alfaro matapos kainin daw ng aso ang kanyang alagang manok. Bunsod ng malubhang sugat na tinamo ng aso, agad itong dinala sa isang pribadong veterinary clinic sa lungsod. Ayon sa Paw Savers Zamboanga, tinahi ang mga sugat ng aso at naka-nasogastric tube ito upang makakain dahil hindi na ito makanguya at nangangailangan din ito ng skin transplant. Nangangalap din sila ng tulong upang maipagamot ang aso. Sa ilalim ng RA 8485 o Animal Cruelty Act, posibleng makulong ang sinumang mapapatunayang ng abuso ng hayop. Nais din daw na may-ari ng aso na kasuhan ang kanyang kapitbahay. Dapat tawagin mo yun may-ari ng aso, sabi mo, sir, yung aso mo, sinain yun manok ko, damage to property, pwede ako mag-file case sa inyo or hindi ba babayaran ninyo yun manok. Ang problema, yun hacking kasi, cruelty yun. Isang 111 years old na lola sa Ilocos Norte ang hinahangaan dahil maliban sa nakapaglalakad ito ay nakapagsasayaw pa ito. Ano kaya ang sikreto ng tinaguriang Siglola sa pagkakaroon ng mahabang buhay? Alamin yan sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Hinahangaan ang 111 taong gulang na lola sa Banggi, Ilocos Norte. Sa kabila ng kanyang edad, kaya pa rin ni Lola Herminia Gases o mas kilala sa tawag na Lola Mining na makapaglakad, sumayaw at umawit. Ipinanganak siya sa kanilang bayan noong May 14, 1912. Nakatanggap din siya ng benepisyo mula sa DSWD. Bakas ang kasiyahan ni Lola Mining sa kanyang edad dahil na rin sa pag-aaruga ng kanyang mag-anak. Sekreto raw niya sa mahabang buhay ang pagdarasal sa Panginoon at pagkain ng mga gulay. Umiinom din siya ng basi o wine. Niya lang alam ko yung laging natawag sa Panginoon pagka may karamdaman. Yun lang. Hiling natin na medyo kung maaari tumagal-tagal pa ng konti buhay niya para na walang sakit. Orang nga kayat da. No, saan na may itutup itay kaadaan natin rabaw tinaga. Ano tama ba? Nama mo tayo maipili. Mataykal na ta. Sa ngayon, paglalakad araw-araw ang kanyang ginagawa bilang ehersisyo. Sa kanilang pamilya, umabot din daw ng mahigit 100 taon ang kanyang mga kaanak bago sila pumanaw. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isa ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Luzon at tinawag itong Tropical Depression Goring. Namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyo, 405 km silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, posible pang lumakas ang bagyong Goring. Unti-unti ring magbabago ang direksyon nito. Dahil bukas, maaaring kumilos ito patimog. Babalik ang bagyo sa direksyong pahilaga sa weekend. Mababa sa ngayon ang tsansa nitong maglandfall pero dahil may tinatawag tayong area of uncertainty, ibig sabihin may posibilidad na dumaan sa ilang panig ng Cagayan Valley ang bagyong Goring. Maglandfall man o hindi ang nasabing bagyo, asahan ang paglakas muli ng hanging habagat sa darating na linggo o Lunes kung kailan maapektuhan nito ang Southern Luzon, Visayas at Caraga Region ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, nakaapekto na ang trough o extension ng bagyong Goring sa Cagayan Valley Region at Cordillera. Patuloy namang magpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang hanging habagat, habang mga local thunderstorms sa natitirang bahagi ng Luzon. Ngayong umaga, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Palawan, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon.
posible ang heavy rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide. Patay ang isang 57 anyos na babae matapos tamaan ng kidlat sa gitna ng palayan sa barangay Tarusanan sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Kinilala ang biktima na si Sonia Petronio. Kwento ng kasama ni Petronio na si Mila Francisco, inabutan sila ng ulan na may kasamang kidlat kaya sumilong muna sila sa puno ng saging. Pero nang niyaya na raw niya ang biktima na umuwi, doon na ito biglang bumulagta hanggang sa nasawi dulot sa tama ng kidlat. Nabatid na ngayong buwan, ito na ang ikalawang insidente na may tinamaan ng kidlat sa naturang bayan. Kaya paalala ng mga otoridad sa publiko na laging mag-ingat para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon, lalo na kung masama ang lagay ng panahon. Magkatubangan po kami doon, nag-uulay. Sabi ko, musna, tadi pa nag-uuran, musna. Sabi niya, yung di mapunas lang yung akong tabasa-basa ang gaano. Sabi ko, musna. Pagtalikod ko, ako po, nag-aram ko, nakatukaw na siya. Nahiling ko, nakatiyaya na. Yun naman yan ang sa Kuya Big ko, kuya, na pag nagbarangay, saro naman na sa tatapi ko. Lalo-lalo na itong sa mga parauma. Na pag may mga kikilat, pag daguldon, lalo na kung nasa tao sinda kang kauman, maghanap sinda, magilid na sinda. And dahil sinda maghanap ng masisiro nga na halangkaw na kahoy. Umabot na sa mahigit 6,000 ang mga pinutol na puno ng niyog sa Negros Occidental na apektado ng pesteng kokolisap. Office of the Provincial Agriculturist ng Negros Occidental, patuloy ang assessment sa lawak ng epekto ng pesteng kokolisap. Nagpapatuloy ang pruning o pagpuputol sa mga apektadong dahon ng mga puno ng niyog bunsod ng peste na kokolisap sa Negros Occidental. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa 6,000 puno ng niyog ang isinailalim sa pruning. Nagsasagawa na rin ng rapid ground assessment ang probinsya para ma-verify kung may iba pang LGU na naapektuhan ng naturang peste. Una nang inireport ang pamemeste ng kokolisap sa mga lungsod ng La Carlota at Bago at mga bayan ng Murcia at La Castellana. May mga proseso na rin na isinasagawa ang Office of the Provincial Agriculturist upang makontrol at hindi na ito kumalat pa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.